wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ang isang imam o namumuno sa mga tao na siya ay kinasusuklaman ng kanyang pinamumunuan. Subhanallah. Hindi lang ito tumutukoy sa imam sa masjid, kundi pangkalahatan na ito yung katangian ng isang namumuno na siya ay kinasusuklaman, kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan. Ibig sabihin sa madaling sabi, hindi siya nagugustuhan ng kanyang pinamumunuan. Kabilang ito sa mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsasala. Sabi sa pagpapaliwanag ng maulama natin, man taqaddama linnasi imaman fi salah. Kung sino man daw, yung tao na pinangungunahan niya yung mga tao sa pagdarasal. Ibig sabihin, pinag-iimaman niya yung mga tao sa pagdarasal na kung saan yung mga tao sa kanya, wahum lahu karihun, na namumuhi ang mga tao sa kanya. Ibig sabihin, pinipilit niya yung sarili niya bilang imam sa mga tao na kahit alam din niya na namumuhi na yung mga tao sa kanya. Pinipilit pa rin niya mag-imam At alam niya na namumuhi na yung mga tao para sa kanya. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit namumuhi ang mga tao sa kanya? Ay bisababin amrin yata'allaku bidinihi min kazibin aw fisqin aw li'annahu jahilun. Tatlong dahilan kung bakit siya kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan o ng kanyang mga jamaa. Unang-una, ito ay may kinalaman sa kanyang relihiyon. Amrin yata'allaku bidinihi. Ibig sabihin, yung pagkamuhi ng mga tao sa kanya, hindi personal, kundi ito ay may kaugnayan sa kanyang relihiyon, katulad ng min kazbin, katulad ng katangian niya na maring yung tao na yon na pinipilit niya ang kanyang sarili upang maging imam sa mga tao ay nasa kanyang katangian na pagiging sinungaling. Hindi personal yun. Maring namumuhian ka ng mga tao kasi nag-iimam ka sa kanila, pero nasa iyo yung katangian na pagiging sinungaling aw fisqin. O di kaya meron siyang mga gawain na imoralidad. Anong halimbawa? Maaring yung nag-iimam na yun ay nagiinom ng alak. Maaring yung nag-iimam na yun ay gumagawa ng zina. Kung kaya't siya ay kinamumuhian ng kanyang mga kasamahan ng kanyang jamaa. So sapat na dahilan para sa kanila yun, na kamumuhian kanila. Kaya kung meron kang katangian na ganito, alam mo na namumuhi yung mga tao, ay wag mo nang ipilit ang sarili mo. Kasi sapat na dahilan yun. Hindi personal yung galit nila sa'yo, kundi nakikita nila sa'yo na nag-iimam ka sa kanila, pero meron kang mga gawain na imoralidad. Meron kang mga gawain na nililihim at nakikita ng mga tao na gumagawa ka ng mga haram na yun. O di kaya sabi niya, aw li'annahu jahilun. O di kaya kung kaya't siya'y kinamumuhian ng kanyang pinamumunuan dahil yung tao na yun ay jahil. Ibig sabihin ng jahil, sa mababaw na pagpapakahulugan, ito yung tao na mangmang siya sa kanyang pananampalataya. Maraming mga tao na ganito. Kapag sila'y pumunta sa iba't ibang masajid, hindi na nila inaalam kung sino ang namamahala at kung sino ang nag-iimam, at basta-basta na lang siya pupunta sa harapan para pangunahan ng mga tao. Hindi ganun ang adab, ang ugali ng isang taong tunay na imam. Kapag dumayo ka sa isang masjid, wag na wag kang pupunta sa harapan unless kung wala na talaga marunong at hindi ka nila itutulak. Kasi may nakatalaga, may nakasign na sila ang mag-imam sa masjid na yon. Para hindi ka mapabilang doon sa mga tao na pagpilitan mong sarili mo na ikaw ang mag-iimam sa kanila, pero nasa iyo pala yung katangian na pagiging jahil. Kulang ka sa sapat na kaalaman sa Islam. Hindi ka dumaan sa tamang pag-aaral, kaya nagiging mali-mali ang iyong pag-iimam sa mga tao. Yun yung pangatlong uri ng mga tao na hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsasala. Ang isang taong nag-iimam sa mga tao na siya'y kinamumuhian ng kanyang pinag-iimaman. Sabi ng mga ulama natin, pag wala doon sa tatlong dahilan na yon, para kamuhian mo yung nag-iimam sa'yo ay hindi sapat yon. Hindi nararapat sa isang tao o sa grupo o sa jamaa ng isang community. Amma idza kana sahiba dinin wa sunnah. Kapag yung tao, yung nag-iimam, ay naka-adhere siya sa turo ng Islam at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kanat hazihi al-karahatu li amrin min umuri dunya. At yung dahilan lang kung kaya't siya'y kinamumuhian ng mga tao ay dahil lang sa mga makamundong bagay. Halimbawa,
Kaya ka namumuhi sa kanya kasi meron kang inggit. Dahil yung nag-iimam sa iyo ay mas maganda ang kanyang pamumuhay, meron kang kinakainggitan, pagdating sa mga makamudong bagay ay hindi nararapat magpatinag ang taong nag-iimam. Ibig sabihin, hindi siya pasok dun sa mga tao na yun na hindi tatanggapin ang kanyang sala. Kasi nananatili siyang naka-adhere, nakakonect siya sa turo ng Islam. Ibig sabihin, may sapat na kaalaman sa Islam at tinatangkilik niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dahilan lang kung bakit siya kinamumuhian ng mga tao ay mga makamudong bagay, pagdating sa mga makamudong bagay na hindi matatanggap ng mga tao. So ito ang pangkalahatan na rulings pagdating sa ganitong gawain. Kapag wala ka namang dahilan, hindi ka naman pasok dito sa tatlong dahilan na ito, ay nararapat sa isang tao na may kaalaman, siya pa rin ang magpapatuloy sa pamamahala o pamumuno sa mga tao na yun, lalo na kung alam niya na wala silang sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam.